Magandang araw mga kaibigan. Ito na po, simula na yung question and answer sa press conference sa Club Pilipino na kung saan may mga dating Marines na nagtrabaho kay Saldico, kasamahan ni Orly Gutesa na pumirma na ng affidavit, nagpahayag na ng katotohanan tungkol sa nangyari sa mga delivery ng maleta, lalo na nung pagdating ng mga ICC investigator sa bansa, kaugnay sa war on Polvoron ni Tatay Digong. Ito, pakinggan natin. May abogado sila na nagsasalita basta may pinirman silang affidavit. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa na kasama sa pagde-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at 2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025, ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo Wow! na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Nako! Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan, umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit Oy, ayan na naman, nagurgur na naman. deliver linggo-linggo? Ay, Kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwede kwento? That's Miss Edith Santos of Net 25. Alam po natin ng mga Marines, matatabang po yan. Dami nila. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Oo nga. Pwede pong mag-share. Tama, silang magsalita. Kung pangalan po, pakistig lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuapan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Rizaldico. Doon pinupost lahat ng mga kung saan mag-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Yun o, walang takip sa mukha. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po ako. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron Diba? din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Salti. Pati Ilang Ilocos. maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Mhm. Para kanino po yun? Kay
Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman. Next question po, si Pampo ng Third Floor Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapag na men in uniform na ito? Ako po ay, bago po sagutin yan, no? Para, I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAM scam, nakapag-file ako ng complaint sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Tevez. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Allah! At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Allah! Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumprontan ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Salvi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto nyong kainin? Alam ni PBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Takot si Martin Romualdez kay PBBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay PBBM. Nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba, kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni PBBM? Pero marami pa po kaming ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahad lahat ng mga ito at nung iba pa naming mga ebidensya sa ombudsman. No? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Sorry, ma'am, sorry, sundatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong garantisya na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Dahil alam naman po natin, hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga
po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na gumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institution. Pero alam ko po, walang mangyayari dito. But I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang justisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa Ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon. Yan, Kung tama. papayag din yung susunod na administrasyon sa atin.